nagtuturo at na nangangaral sa inyo tungkol po sa salita ng Diyos. Atin pong ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral tungkol po dyan sa paksa na pinamagatan po natin na ang buhay na walang kabalisahan o takot, o yung ang pamumuhay na walang alalahanin at takot, or anxiety or worry and fear, fear free living, yung free living in anxiety, worry free living. So yan po yung mga pinag-aaralan po natin ngayon, at yan ay sinimulan po natin kahapon, kung kaya't ngayon ay ipagpapatuloy po nating pag-aralan. At yun nga po mga kababayan, ang akin pong naging paksang ito ay nahinto sa katanungan na bakit nagwo-worry ang mga tao. Alam na natin na itinuro ng ating Panginoon na huwag mag-alala, huwag daw tayong matakot. Binasa ko po sa inyo ang mga talatang yan. Sinabi ng Panginoon na huwag kayong matakot, munting kawan, huwag kayong mag-alala, because God will provide all your needs. Your material needs and your spiritual needs will be sustained by our Lord Jesus Christ. Yan ang pangako niya sa atin. Sigurado po yan. Hindi po ang Diyos maaring magsinungaling sa atin. Sinabi po doon na si Jesus ang nag-iingat sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Ang ating buhay ay kanyang iniingatan, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kinalalagyan. So ang mag-worry po, o yung magwo-worry ka pa lang, yung magwo-worry ka pa lang o nagwo-worry ka na, ay hindi na po dapat o hindi na po kailangan. Hindi para po sa kagaya natin, na bansang Kristiyano, na kiniklaim natin, inaangkin natin, we are a Christian nation, at the only Christian nation noon hanggang ngayon. Tayo nagsimula dito sa Far East Asia. Hindi na po kailangan talaga, hindi na dapat, para sa mga mananampalataya ni Jesus, alagad ni Kristo, o mga Kristiyano na nakaranas ng encounter with Jesus, o yung na-born again na naipanganak na muli. So hindi na po kailangan na mag-worry po yun, hindi dapat, kasi nga, at mali, huwag kayong matakot. Utos po yan ng Panginoon, parang yung utos po dun sa 10 utos, di po ba? O huwag kayong mag-alala. Pero bakit nagwo-worry pa rin ang tao? Bakit pa rin nababalisa ang tao? Bakit sobra-sobra ang alalahanin sa buhay ng mga tao? So mga kababayan, ang sagot po dyan, ang worry o ang alalahanin ay meron pong dalawang kasagutan. Dalawang bagay lang po yan, mga kababayan. Yung worry ay resulta ng dalawang bagay. So sa katanungan, bakit nagwo-worry ang mga tao? Bakit sobra-sobra ang alalahanin sa buhay ng mga tao? Ang sagot po dyan, ang worry ay resulta ng dalawang bagay. Dalawang bagay po yan. Una, kawalan ng kaalaman o walang alam sa mga pangako ng Diyos. Kawalan ng kaalaman o walang alam, o ignorante sa mga pangako ng Diyos. At yung pangalawa, o di kaya po yung pangalawa, sabi ko nga, kawalan ng pananalig o walang pananampalataya or unbelief. So dalawa po yan. Bakit nagwo-worry ang tao? Ang worry ay resulta po ng dalawang bagay. Una, kawalan ng kaalaman sa Diyos, walang alam ba tungkol sa mga pangako ng Diyos, o ignorante sa Diyos, o di kaya ay kawalan ng pananalig at walang pananampalataya. Ganun po yan, mga kababayan. Kaya po, maraming mga taong nababalisa ngayon. Yan muna ang ating sasagutin.
yung number 1, yung ating ipaliliwanag sa inyo, maraming nababalisa at sigurado po ako dyan, binabagabag sila o nangangamba sila, hindi dahil sa hindi sila naniniwala sa Diyos. Nababalisa sila sapagkat hindi dahil sa hindi nila alam ang mga pangako ng Diyos, kundi hindi nila nalalaman ang mga pangako ng Diyos. No, hindi sila naniniwala sa Diyos o sa pangako ng Diyos, kundi hindi nila nalalaman ang mga pangako ng Diyos. Alam nyo ba na ang pinaka-epektibong pandarayang ginagawa ng dyablo sa mga Kristiyano o sa mga anak ng Diyos ay ang madaya mo silang o malinlang mo silang sa paniniwalang limitahan ang Diyos. Lagyan mo ng hanggahan ang Diyos o limiting God. So, yan po ang pinaka-effective na ginagawa ng kaaway ngayon ng mga Kristiyano o ng mga anak ng Diyos. Ang dyablo, ang gagawin niyan ay linlangin ka o dayain ka, i-deceive ka, na sabihin sa iyo na limiting God o limitahan mo ang Diyos, bigyan mo ng hanggahan ang Diyos. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang bawasan ang paniniwala sa tunay na Diyos. No, babawasan mo ang paniniwala sa tunay na Diyos. Ang tawag po diyan, mga kababayan, mga magulang ko at mga kapatid, ay idolatria. Ulitin ko po, ang tawag po diyan sa bawasan mo ang paniniwala sa tunay na Diyos ay idolatria, o sa English ay idolatry. Ano po ang idolatria? Ano po ang idolatry? Pagsambayan sa Diyos-Diyosan. Pagsamba at paglilingkod sa hindi tunay na Diyos. Ulitin ko po, ang idolatry ay bawasan ng paniniwala sa tunay na Diyos, at ang idolatria ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsamba, paglilingkod sa hindi tunay na Diyos. Alam po ninyo mga kababayan, makinig po kayo mga minamahal kong mga magulang ko at mga kapatid, ang anumang misrepresentation tungkol sa Diyos, ang anumang maling ulat, ang anumang maling paglalarawan o pasinungalingan ang tungkol sa tunay na Diyos ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang pagsamba o ang paglilingkod sa Diyos na maling inulat o maling inilarawan o maling ipinaliwanag o maling ipinangaral ay anyo, ay uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So kaya pagka ang pagsamba mo ay base doon sa maling itinuro sa iyo, maling ipinaliwanag, maling inilarawan, maling impormasyon, at yun ay pinaglingkuran mo, sinamba mo, yung ganong ipinangaral sa iyo na mali, no? Yan ay anyo o uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tandaan po natin yan mga kababayan. Ngayon, paano ba natin kikilalanin ng Diyos? Sino ang Diyos? Alam natin ang Diyos ay ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. At paano ba dapat sambahin ang Diyos? Anong uri ng tunay na pagsamba ang ninanais ng Ama? Sagutin po natin yung tanong na yan sa pagkakasagot ni Kristo. No, basahin ko po sa inyo dito po sa Biblia, no, sapagkat si Kristo po ay may nakausap na isang babae, sama-sama yung Samaritan woman. Alam po natin yung babaeng taga Samaria na kausap ng ating Panginoon, nandun po sa balon ni Jacob, di po ba? Sa kanilang mahabang pag-uusap, kayo po, basahin po ninyo. Pero ang babasahin ko lang po yung John chapter 4, verse 23 to 24. Kasi po, nung tinanong po si Jesus, nagkausap sila, sa tanong naman natin na ano ba ang pagsamba, ano po ba ang uri ng pagsamba na ninanais ng Diyos, si Kristo mismo ang sumagot, ang ating Panginoon,
na ating tagapagligtas, ang ating rabbi, ang ating master. Sa mahalagang tanong na yan, kung nais mong masigurado, kung gusto mong makatiyak na ang pagsamba mo ay kalugod-lugod sa Diyos, kung ang pagsamba mo ay katanggap-tanggap sa Diyos, ganito po ang sinabi po ni Jesus, no, sa John chapter 4. Sabi niya, God is Spirit. No? God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu, and only by the power of His Spirit can people worship Him as He really is. No? Sa Tagalog, no, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So sa pagtuturong ito po ng ating Panginoon, nabasa po ninyo at napakinggan, o binasa ko po sa inyo, kung kaya't ang pagsamba sa Diyos ay napakaliwanag, hindi po lamang sa Espiritu. Ang pagsamba, sabi, so God is only by the power of His Spirit can people worship Him. No? Dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. No? Napaka-importante po yan, mga kababayan, yung pagsamba ayon sa Espiritu. Yung sasambahin mo ang Diyos, no? Sambahin sa Espiritu. Through Spirit. No, kaya po ang tao, meron tayong puso't isipan, meron po tayong damdamin, meron po tayong kaluluwa. Dapat yung ating pong espiritu, no, yung pagsamba na kailangan kaagibat, kasama natin yung ating puso, ating isip, yung ating damdamin, yung buong nating pagkataong loob, yung kaluluwa, kailangan sumasamba po sa Diyos. Kundi pagsamba rin, no? Pero hindi po lamang nakabase ayon sa Espiritu ang pagsamba, kundi nakabase rin, nakapundasyon sa katotohanan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Napaka-importante po niyan, mga kababayan. No? Malinaw naman po na dapat nating maunawaan ito. Dapat nating malaman na dapat natin kilalanin kung sino ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaalaman at karunungan. Kaya maraming tao po, sobra ang pag-alala, sobra ang kabalisan, sapagkat wala silang nalalaman o wala silang alam patungkol sa Diyos. Yan po yung sinagot ko sa unang tanong, bakit nagbo-worry ang tao? Una, dalawa lang yan, di ba? Pero una, kawalan ng kaalaman o walang alam o ignorante sa Diyos at sa mga pangako ng Diyos. No? Kaya maraming tao po, sobra-sobra ang pag-alala, sobra-sobra ang kabalisahan, nangangamba, natatakot, sapagkat wala silang alam patungkol sa Diyos. Hindi nila alam ang kalikasan ng Diyos. Hindi nila alam ang mga katangian ng Diyos o attributes of God. Hindi nila alam ang mga pangako ng Diyos at mga pangako ng Diyos na nakalaan sa iyo at sa akin. Hindi rin nila alam ang kapangyarihan ng Diyos, ang layunin ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Kaya po nagwo-worry. Hindi nila alam kung bakit sinabi ng Diyos. Halimbawa, ako ang lumikha ng langit at ang lupa. Nakalagay po yan sa Isaias, Kabanatang 46, talatang 9-11. Sinabi po ng Diyos, ako ang lumikha ng langit at ng lupa. Ako ang may-ari ng lahat ng nilalang. Gagawin ko ang plano ko at itinakda ko. No? At walang makakahadlang. Ako ang Diyos, liban sa akin, wala nang ibang Diyos. No, maraming mga tao po, hindi nila alam kung bakit may Diyos. Bakit may mga pangako ang Diyos? Ano ang ginagawa ng Diyos? Kung kaya't nabubuhay sila na may pangangamba at pagkatakot. Yan po ang dahilan. Kaya kung meron kang pagkatakot sa buhay na ito, pangangamba o kabalisahan, nababalisa ka ng gusto, kasi nga po ay ang mga pangako ng Diyos
o ang tungkol sa Diyos ay wala po tayong kaalam-alam. Araming pong pagkatakot ng tao ngayon di po ba? May pagkatakot po sa masamang espiritu o may pagkatakot sa dyablo, pagkatakot sa masasamang tao, no? Peligroso po yung panahon ngayon no? Pagkatakot na maghirap o magdusa, pagkatakot na mawala ng pera, pagkatakot na hindi po maging masaya ang iyong pagsasama bilang mag-asawa, no? Pagkatakot na magkasakit o madapuan ng virus, pagkatakot na mamatay, at marami pang iba na kinakatakutan ng tao. Katulad nung mga pag umuulan ngayon, natatakot na po yung tao kasi bumabaha, no? Yung dating hindi binabaha, binabaha. Kaya nga po, ang dami pong kinakatakutan. Sa makatuwid, kaya ka may kabalisahan. No? Kaya ka sobrang balisa. Masyado kang mag-alala at punong-puno ka ng takot sa buhay na ito at sa buhay na hinaharap o sa darating pa lang, no? Ibig sabihin, takot ka na, wala pa man. Sapagkat maraming mga taong mangmang, ignorante, walang nalalaman, hindi batid at hindi pinag-aaralan ang tungkol sa Diyos. May mga tao, marami pong alam sa lahat ng mga bagay. Tanungin mo sa politika, nako, katulad ng nangyayari ngayon, maraming isasagot sa iyo tungkol dyan sa mga nangyayari sa pahayagan o sa balita, no? Meron pa silang blog, meron pa silang mga article, ang dami lang alam, magkahalimbawa DPWH links, di ba? O yung mga anomalya o mga kurakot, ang dami lang alam tungkol sa mga ganyan. Lalo na yung latest ngayon na Cabral, di po ba? At marami pang iba. Tanungin mo sila sa batas, nako, kahit hindi abogado, ang dunong, ang galing. Tanungin mo tungkol naman sa siyensya o tungkol sa pangkalusugan, magugulat ka kahit hindi naman nagtatrabaho sa World Health Organization o sa DOH. Ang daming alam, daig pa ang dalubhasa at mga expert na mga doktor. At tanungin mo sa balita, halos alam lahat ng nangyayari, no? Pagdating po sa balita sa bansa, pati sa ibang bansa, at tanungin mo sa showbiz, tungkol sa showbiz, nako, ang alam lahat ng mga bago o latest na chismis. Kaya nga sabi nila, marites daw. Mare, ano ba ang latest? Kaya marites. Tapos yung meron din po yung Marison. Alam niyo ba yung Marison? Mare, sundan mo chika ko. O Marinela. Mare, ano sabi nila? Kaya Marinela. At Marimar, yung Mare, marami pa akong i-chismis sa iyo. Hindi po ba? May mga tao matatalino, magagaling, no, marurunong, no. Sa pangalan may mga titulo, may mga bago yung pangalan, may dagdag na abbreviation ba yun na engineer, doktor, daming alam yung mga engineer no. Kaya yung iba nakakulong, no, dami kasing alam magagaling, no, marurunong, mga summa cum laude, no, Doctor of Divinity o mga doctorate pa o mga magna cum laude, no, PhD, genius talaga, brilliant, pero walang alam patungkol sa Diyos. Kaya subukan mong tanungin yung mga ganun tao. Halimbawa, may alam ka ba tungkol sa Biblia? O halimbawa, saang ilog binautismon si Kristo? O, pagka sinabi mong sa Pasig binautismon, nako, yan, walang alam to. Tanungin mo, sino ang mga magulang ni Jesus? O baka ang isagot mo si Adan at si Eva, o yung narinig ko yung mga bata na gano'n na sinagot O kaya saan pinanganak si Jesus? Saang lugar pinanganak si Jesus?
Halimbawa, sa ospital daw, sa San Lazaro. San lugar namatay si Jesus? Saan? Sa Bagong Bayan, sa Luneta? Aba, si Rizal yun, di po ba? Tanungin mo, no? Ilang araw nakalibing si Jesus pagkatapos na buhay na muli? Hindi po, alam. Pero kung halimbawa, kung sinasabi mo naman, dapat para may malaman ako tungkol sa Diyos, no, mag-aaral ako. Mag-i-enroll ako sa seminaryo o sa Bible school o sa paaralan ng Biblia para malaman ang tungkol sa Diyos at makilala ang Diyos. Hindi na po. Hindi ko sinasabing wag mag-aral sa seminaryo o sa paaralan ng Biblia o mag-enroll pa, maging sa online, nagagastos ka pa. Buklatin lang po ninyo mga kababayan at mga magulang ko. Puntahan lang po ninyo ang aklat ng mga awit. Basahin mo, no? Magsimula ka sa kabanatang 1 mula sa chapter 1 hanggang chapter 150, lalo na ngayong pagpasok ng next year, di po? Makikilala mo na agad ang Diyos. Promise po yan mga kababayan ko at mga kapatid. Gusto mong makilala ang Diyos ng lubusan, ang tunay ng Diyos, basahin mo lang yung awit, yung Psalms. Di ba? Mula chapter 1, masasamba mo na ang Diyos na buhay, nakalugod-lugod sa Kanya. Halimbawa po, yung nakalagay sa Psalms 24, no? Ang sabi po doon, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ay ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Di ba? Bibigyan si Yahweh ng pagpapalat kaligtasan, ipapahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos, silang dumudulog sa Diyos ni Jacob. Tuloy na po ninyo ang pag-aaral ngayon. So, dito muna po tayo magtatapos. Kaya po, bakit nababalisa ang tao? Bakit nagwo-worry ang mga tao? Ang worry po kasi ay resulta ng dalawang bagay. Sabi ko nga kanina, kawalan ng kaalaman sa mga pangako ng Diyos. No? Ngayon, kung halimbawa naman, kilala mo na ang Diyos, subalit nababalisa ka pa rin. So, yan po yun naman yung tatalakayin po natin bukas. Hanggang bukas na muli, ito po ang inyong lingkod. Wala po tayong hinahangad dito. Hindi, kung gusto nyo pong ibahagi ito o magbigay ng stars, okay po. Maraming salamat. Pero alam po ninyo, ang nais ko lamang talaga ay huwag po tayong mag-alala, huwag po tayong mabalisa. No? At narito po ang katuruan ng ating Panginoon. Siya na mismo ang nagsabi. Kaya po, bukas makinig po kayong muli. Manood po kayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po.